Magandang gabi po sa ating lahat. Ito po ang pangatlong yugto ng ating feedbacks and commentaries by your VP and External Affairs and Communication, Honorio M. Alonso. Masaya po ang ipapamahayag ko sa inyo ngayong gabi sapagkat tuwang-tuwa po ako nung aking tanungin at interviewin itong ating leader sa ating nakaraang Grand Reunion at sila ang the biggest delegation sa pangunguna ni Madam Lydia Bustos. Nagagalak po ako kasi alam niyo po, nung pong nagkakagulo doon po sa main gate entrance, may nakita po akong isang guro na nakaitim ang kanyang bestida. Hindi ko nakilala pero binubulungan ko yung mga volunteer teachers natin. Sabi ko, sino yun eh? Parang, hindi ako familiar sa mukha niya. Sabi ko, alamin nyo nga ang pangalan niya. Ako promote kong district supervisor. Itong huling usapan namin ni Susan, sabi niya, si Madam Lydia pala yung naka-black dress ng gabing yun. Natutuwa ako dahil sa nakontrol po niya yung pagdagsa ng ating mga bisitang alumni na mga late registrants. Sila po yung hindi na natin mapigilan ang pagpasok dahil siyempre gusto na nilang makasama yung mga classmates nila sa loob. Wala po silang ticket. At nakita ko rin po doon si Manang Edna Abenohar de Ramas sa Batch 71 na pinipilit din niyang kontrolin at turuan yung ating mga volunteers kung paano mapahusay, maisaayos ng tama ang pagre-rehistro. At nakita ko rin po doon si Madam Susan, ating Madam Secretary. Maraming salamat sa efforts mo to really improve the system of the registration. Siya na nga po nagpabili ng folders para po mailagay po doon, maihiwalay mga iba't ibang mga batch sa registration list. At naisaayos naman. Kaya lang, yun nga, ang una kong nabanggit sa inyo, hindi na po na-control dahil marami pong naghanap ng registration tickets. Naibigay ko na po yun, nabanggit ko na. Naibigay ko po yun at hindi natin alam ang dahilan kung bakit, ewan ko bakit walang bumalik. Yung mga nagbayad daw ng 500 ng kaliwaan, hindi naman na-remit. So, sa estimate ko po talaga ay nasa 200 tickets po yun. Ngayon po, nagkaroon kami ng open forum sa office po ni Madam Eros at ating nalaman na ang tinuturo po ng mga volunteer teachers natin ay kinontrol po ng isang lady in green yung mga tickets. Kaya po, sabi nga ni Madam Lydia, lessons learned, charge it to experience. Alam po natin kung saan po tayo nagkulang. Hindi naman po siguro dahil naplano naman natin ang gusto, but I told the chairman na talagang I can feel it na talaga dudumugin yung ating Grand Reunion. At nangyari nga. Marami tayong nakita na yun na nga, may sabi natin, yung mga may health issues can get in with their escorts. Meron nga akong pinaupo doon, sandali po, at kukunan ko po kayo ng ticket. So, bumalik ako sa aking sasakyan at doon ko nilabas nga yung bundle of, I can estimate it really 200 pieces. So, pinabot ko doon sa mag-asawa at sila ay nakapasok. Sinabi ko kay Arlene, bahala ka na dyan, Arlene. At yan ay magiging pondo natin sa ating mga bayarin. But, wala pong bumalik. Sabi ko ulit, natuto na tayo, charge it to experience, alam na po natin ang mga dapat gawin.
So, ipasa Diyos na lamang po natin kung saan man po napunta yung halagang nawawala. So, in general, maraming salamat sa mga officers, mga volunteer teachers, dahil kitang-kita naman po natin talaga na very successful po ang nakaraang reunion. Ngayon, inumpisahan natin dahil by popular demand nga, dahil sabi nila nabitin. Hindi po natin sisisihin ang ating mga sarili kung hindi po tayo nakapagsayaw ng gusto. Nagpatugtog na pa tayo ng orkestra pagpasok pa lang ninyo. Di po ba? At saka ang bilin po ni Mayor, walang curfew. Hanggang kaya ng tuhod nyo, magsisayaw kayo. Pero nakakarinig pa rin po kami na kulang daw yung ang mga pagsasayaw to enjoy. But kung observan nyo, balik tanaw, tingnan ninyo, di ba? Nagkwentuhan kayo ng mga kaklase ninyo nung nakaraang mga dekadang tayo ay nasa high school pa. Di po ba sapat na yon na tayo ay mag-enjoy at magpasalamat sa Diyos? Ngayon, yung mga flows na yan, sabi nga natin tapos na. Huwag nang pag-usapan, huwag nang balikan. Nag-enjoy naman tayong lahat. Yung sinasabing nagko-question na hindi naman daw nag-enjoy lahat, no, hindi po ako naniniwala doon. Kitang-kita po natin ang mga video footages na ngayon ay nakakalat na sa social media. Ipagpasalamat natin na natuto tayo. Ngayon, may request. Ang ibang mga balikbayan, sinasabi nila, ulitin natin muli. Sabi ko, sa palagay ba ninyo, kaya natin ang 2030 dahil yun po na-announce eh. Ngayon, nung nasa stage ako while judging yung cultural presentations ng high school, ang sabi ni Manong Rustom sa akin, masyadong matagal yata yung 5 years. Ilang taon na ako? But 1960, 65 siya or 60. Tama, nasa 65 siya, 66. Sabi niya, ilang taon na kaya ako noon? Sabi niya. Well, sabi ko, pag-uusapan po natin yan. Sabi ko kay Kuya Rustom. And then, gumagawa tayo ngayon ng list of mga balikbayans. Tapos, habang gumagawa ako, nadadagdagan naman ng nadadagdagan. Bigla akong nagulat nung sabi ni Manong Rustom, you have forgotten me. Sabi niya, dapat sama ko. Kabilis kong dinagdag yung pangalan niya, Manong Rustom, andyan ka na. Ibig sabihin, excited si Manong Rustom na maulit muli talaga. Now, we're planning na 2 years, maybe so short time. And 2 years is, what's that? 27? 27? Yun. So, and that's 79. Why don't we make it the 80th anniversary? So, let's say 2028. Para eksakto po yun. 8, tsaka 0, di ba? 3 years preparation. Siguro, ilang taon pa lang si Manong Rustom. Nasa 77, pwede pa, 78, kaya pa. Kung si Manong Jody Vera nga, 81, 82. Kita nyo, naglakad pa. Saya-saya. So, maraming nagre-request talaga na ulitin muli. So, ito nga, tinitingnan natin, we are giving a focus doon sa master list na mga balikbayan, and from that, doon po tayo mag-uumpisa. And before the right time comes, hopefully, makapag-decide tayo ng tamang desisyon tungkol doon sa target date ng reunion. Again, marami pong salamat at mabuhay pong lahat. Ang Diyos ay pag-ibig. Ito po ang sign. Ayan, loves kita. Ang Diyos ay pag-ibig, kaya tayo ay mag-ibigan hanggang tayo ay nabubuhay. Maraming pong salamat. Mabuhay po muli ang CIT.